Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, Jesus. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa iyo. Kailanman ako'y
natin ang Diyos mula ngayon at magpakailanman. Purihin natin ang Diyos mula ngayon at magpakailanman. Purihin, purihin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos mula ngayon at magpakailanman. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. Sa bawat sandali ng buhay ko, ikaw ang laging naaalala. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. Purihin natin ang Diyos mula ngayon at magpakailanman. Purihin natin ang Diyos mula ngayon at magpakailanman. Purihin, purihin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos mula ngayon at magpakailanman. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan, ay walang hanggan. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan, ay walang hanggan. Sa bawat sandali ng buhay ko, ikaw ang laging naaalala. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. Good morning, Jesus! Ayan, thank you, Lord. Nandito po kami ni Minister Jerry para sa awit ng Manggagawa at purihin ng ating Panginoon. Ayan, Minister Jerry, bati ka naman muna. Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Good morning po sa inyong lahat. At salamat po sa pagkakataon na muli sa aming ibinigay para magbahagi ng kanyang mga salita, kabutihan ng Panginoon at mabigyan po ng kaluwalhatian, papuri, pagsamba at karangalan ang ating Diyos na buhay, ang ating Panginoong Yesus. Binabati ko po ang mga kapatid namin dyan sa Bicol, especially mga kamag-anak ko. Good morning sa inyong lahat dyan, Sister Elena, Sister Elsa, Sister Ate Mean, at Tito Angeles, Tito Boy, good morning po sa inyong lahat dyan at sa lahat po ng mga outreaches natin dyan sa Bicol, sa Masbate, sa Huban, sa Sorsogon, at sa Kasiguran, sa Buton. Good morning po sa inyong lahat, especially din mga prayer meeting ko dito sa Metro Manila, dyan po sa pag-araw po ng Martes sa Taytay, pag-Webes sa kila Sister Sebastian, Sister Carmen, Brother Fred, at sa Punta Santa Ana, Mamiglo, at sa mga kapatid natin dyan sa Punta. Pag-Biyernes naman po, ang Iwatas Residence, nandyan po si Sister Rose and Sister Marisa, at pagkatapos po ang Karangalan Prayer Meeting, sa pangunguna po ni Sister Elsa. At pag Sabado, kila Sister Josephette Bares Lord. Salamat po. At kami nandito, binabati namin kayo. Minister Otan. Ayan, good morning mga kapatid. Binabati ko rin po yung aking pamilya sa Gumao Prayer Group dyan sa San Jose del Monte, Bulacan, yung Alcantara family. Yung mga tiga Alcantara na aming mga kamag-anak ko. Ayan, binabati ko kayong lahat. At binabati ko po sa San Juan Laia, si Nanay Guring, tsaka si Nanay Berhenes, at lahat ng mga taga San Juan Laia. At binabati ko rin si Nanay sa San Fabian, si Nanay Soseng, ayan, ang mga Barrera Clan. Barrera Clan. Oo, binabati ko kayong lahat. Thank you, Lord. At yung aking ko naman mga prayer meeting dito sa Metro Manila, yung sa Binyan, yung mga pamilya ni Nanay, yung anak niya, si Nanay, yung worker dati. Nanay Lusing. Nanay Lusing, yan. Nonato. Nonato sa Binyan. At yung
Tuesday ko naman, Eskondo. Ayan. Si Tito Jim at saka si sister ko, tsaka yung mga anak niya sa Eskondo. At pag Thursday naman, doon sa Greenland. Ayan. Binabati ko kayong lahat na tiga Greenland. Amen. Thank you, Lord. So, Ngayon, mag-pray muna tayo, ayan, Minister sige. Otan. Bago paunahan tayo mo magsimula, ay mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po sa binigay niyong oras sa amin ni Minister Jerry para magamit niyo po. Kayo po ang magsalita sa amin, lahat ng aming sasabihin ay maunawaan ng aming mga kapatid at masapamuhay naming lahat. At sa pagtitipo na to, sa segment na to, walang ibang mataataas. Kayo lang po, Panginoon. At lahat na magsasalita, bigyan niyo ng wisdom, knowledge, understanding, anointing, para lahat ng kanilang sasabihin, ibabahagi, ang lahat ng luwalhati sa inyo po nagmumula. Maraming salamat po. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Ngayon po sa umagang ito, sa segment mo ng awit ng mga manggagawa, mapapakinggan po natin ang mga sharing, kung bakit po na buo ang mga kanta ng ating mga kapatiran. Kung makikita niyo rin po kung sino yung umawit at nag-compose ng kanta at behind na kumbaga ano yung dahilan kung bakit po nagawa ang mga kantang ipinagkaloob sa kanila. Pero bago po tayo magpatuloy, alam nyo, talagang nagpupurit, nagpapasalamat, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Kasi nga dito sa Psalm 100, verse 1 to 5, mga kapatid, Psalm 100 verse 1 to 5, ang nakalagay doon. Sing to the Lord, all the earth. Worship the Lord with joy. Come before Him with happy song. Acknowledge that the Lord is God. He made us, and we belong to Him. We are His people. We are His flock. Enter the temple gates with thanksgiving. Go into its courts with praise. Give thanks to Him and praise Him. The Lord is good. His love is eternal. And His faithfulness lasts forever. So, ito po ay universal invitation. Wala po ritong lahat po ng tao. Kaya sabi ng Bible, sa Psalm 105, o sa Psalm 46 verse 10, be still and know that I am God. I will be exalted among the nation. I will be exalted in the earth. Psalm 46 verse 10. Yun po yung lesson natin mga nakaraan. So, kaya sa simula pa lang, purihin natin ang Diyos, pasalamatan natin ang Diyos, dakilain natin ang Diyos, give thanks to the Lord, worship the Lord, come before Him with happy song, enter the temple gates with thanksgiving. Alam niyo kung bakit? Dahil siya ay Diyos. Lord, we praise you because who you are. Pupurihin namin kayo dahil kayo po ay Diyos. Bagamat kayo po ay Diyos na God is good, the Lord is good, His love is eternal, and His faithfulness lasts forever. Yun po yung katangian nyo. Pero pupurihin namin kayo dahil kayo ang Diyos. God is omniscient, omnipotent, omnipresent God, immutable God, immensity. Yan po kayo, Panginoon. Kaya dapat namin kayong purihin. Sapagkat, sabi niyo sa iyong salita, Isaiah 43, verse 7, paki-check lang po, check ko lang po maigi, mga kapatid mabuti pa yung sigurado tayo. Isaiah 43, verse 7, ito po nakalagay. Ayan, 43, verse 7. Ang sabi dito, they are my own people, and I created them to bring me glory. Yan po ang sabi ng ating Panginoon. Ngayon po, either good or bad ang situation, pupurihin natin siya. It is a command, mga kapatid, no?
totoo, God is good. Pero, thank you Lord ko, ang resulta po ng halimbawa po, nagpa-biopsy. Kasi mayroong na-detect na bukol o may nakapambukol. Siyempre, iba-biopsy po. Ngayon, kung ang resulta po ng biopsy ay benign, praise the Lord. Ngayon po, kung ang resulta ng biopsy ay malignant, sabi, capital C o stage 1 to 3, praise the Lord pa rin kasi siya ay Diyos. Mga kapatid, alam nyo, ang pagka-Diyos po ng ating Panginoong Diyos Ama sa langit, ang ating Panginoong Jesucristo, hindi po mababago yun, mananatili silang Diyos. Sambahin man natin o hindi, mananatili siyang Diyos. Tanggapin man natin o hindi, mananatili siyang Diyos. Lumapit man tayo o hindi, siya'y mananatiling Diyos sapagkat siya ay Diyos. Mga kapatid, siya ang lumikha ng langit at lupa. Kaya dapat pong purihin, pasalamatan ang ating Panginoon. First, ang pagpupuri sa Panginoon, hindi po nakabase sa estado ng buhay. Kasi minsan, pupurihin lang natin ng Diyos pag maganda ang kalagayan ng ating buhay. Thank you, Lord. Ngayon, kung hindi po maganda ang kalagayan ng ating buhay, purihin pa rin natin siya. Sambahin pa rin natin siya. Paglingkurin pa rin natin siya. Bagamat, wag po tayong maglala. God is in full control. God is omniscient. Alam niya nung ating pinagdadaanan sa buhay. Pero, ang gusto ni Lord, in spite of adversity sa buhay, tayo po ay magpapasalamat at magpupuri sa ating Panginoon. Enter the temple gates with thanksgiving, going to its courts with praise. Give thanks to Him and praise Him. Sing to the Lord, all the earth. Lahat po ng tao, mayaman, mahirap, anumang lahi, mataas, maliit, anuman ang kalagayan natin sa buhay, ang dapat tayong lahat ay magpuri at magpasalamat sa Diyos sapagkat siya ay Diyos. So una po, pupurihin natin ang Diyos anuman ang estado ng ating kalagayan sa buhay. Pangalawa, biblical po, no? Be thankful in all circumstances. Yan po ang nais ng Diyos sa mga nakipag-isa sa Kanya. 1 Thessalonians 5:18. So lahat po ng sumusunod sa Panginoong Yesus, lahat po ng tumanggap sa Panginoong Yesus, lahat po ay dapat na magpasalamat anuman ang nangyayari sa ating buhay, sapagkat yan ay kalooban ng ating Panginoon. 1 Thessalonians 5:18. Alam niyo mga kapatid, napakainam po. Kapag tayo po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos, inaangkin natin siya ang Diyos ng ating buhay. Tinatanggap po natin na siya ang nagbibigay sa atin ng pagpapala. At kung ano man meron po tayo ngayon, John 3:27, James 1:17. Lahat yan ay galing sa ating Panginoon. Meron man tayong bahay at lupa, properties, meron po tayong savings account, at nakapagtapos na po yung mga anak natin, professional na, at meron tayong mga pensyon, at meron tayong mga blessing, materially, financially, maging spiritual na pagpapala, ito po ay galing sa ating Panginoon. Huwag po natin kalilimutan, siya po ang nag-initiate lahat nito. Sa Kanya ito nagmula. Siya ang nagbigay sa atin nito, mga kapatid. Kaya dapat purihin natin ang Diyos sa Kanyang kalagayan bilang Diyos. So be thankful in all circumstances. Ano man ang nangyayari sa buhay natin, gusto ng Diyos na tayo ay magpuri, magpasalamat, sumamba, bigyan natin siya ng luwalhati. Pag tayo nagpapasalamat sa Panginoon, ano sabi ng Bible? Ito po'y nagiging isang handog sa Diyos
ang pasasalamat. Ito po ay mabangong halimuyak sa Diyos. Pag tayo po ay nagpupuri, nagpapasalamat, ito po ay ina-appreciate natin nung pagpapala ng Diyos sa atin. Kaya pag sinabing gratitude, mga kapatid, the quality of being thankful, readiness to show appreciation for and to return kindness. Mga kapatid, kaya ano man ang kalagayan natin, ano man ang estado natin, sino man tayo ngayon, sabi ng Bible, sing to the Lord all the earth. Pwede nating papurihan ang Diyos sa pamagitan ng pag-awit. Tulad kanina, purihin natin ang Diyos. Sa pamagitan ng pwede nating purihin ang Diyos at pasalamatan ng Diyos, ibahagi natin kung ano yung mga ginawa ng ating Panginoon sa buhay natin. Yung tinatawag na sense of obligation, mga kapatid. Yan ay pagtanaw ng utang na loob sa Diyos. Pag tayo nagpupuri at nagpapasalamat kasi talaga namang napakadakila ang Diyos sa buhay natin. No? Sense of obligation. Sa pamagitan ng pag-awit, pwede natin siyang papurihan. Sa pamagitan ng patotoo, pwede natin siyang papurihan. Sa pamagitan ng maayos na pamumuhay, pagsunod sa Panginoon, nabibigyan natin ng papuri at pasasalamat ang ating Panginoon. Kaya, ulitin ko mga kapatid, ang nagpapasalamat lagi sa Diyos, alam nyo, nakapagpapalakas ito ng pananampalataya. Kapag tayo nagpapasalamat lagi sa Diyos at nagpupuri, lumalabas sa ating mga malabi, pawang papuri sa Panginoon, nakaka-create po tayo ng magandang atmosphere sa tahanan. At hindi lamang po, kagigiliwan tayo ng ating mga kapwa. Kaya, sabi sa 103, bless the Lord my soul, all my being, praise His holy name. Sa Good News Version, sabi dito, praise the Lord my soul, and do not forget how kind He is. Praise the Lord my soul, all my being, praise His holy name. Do not forget how kind He is. He forgives all our sin. He heals all our diseases. Kaya iniligtas tayo ng ating Panginoon sa lahat. Kaya purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos na hanggang ngayon ay nananatiling Diyos. Kaya po, salamat po sa sandaling ito. Tayo pong lahat ay patuloy na magpuri at magpasalamat sa Diyos. Minister Otan. Ayan, thank you, Lord. At bakit daw tayo magpupuri kay Lord? Sabi doon sa Psalms 50, verse 23, ang parangal na nais ko na sa akin hihahain, pagpupuring walang maliw, akin namang ililigtas ang tapat sa akin. Kaya, hindi na, yung gratitude natin sa Panginoon, hindi yung binigay sa atin ng Diyos, kunyari, binigyan ka sa sakyan, binigyan ka ng bahay, di mo naman pwedeng palitan ng bahay din at bigay yung bahay. Wala siyang hinahangad sa atin kung hindi papurihan. Yan ang nais ng ating Panginoon. At sabi sa salita, pag pinupuri natin siya, inaawitan natin siya, ano sabi doon? Yun ang nais na parangal na gustong-gusto ng ating Panginoon. Doon nalulugod ang ating Panginoong Hesukristo sa pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya tuloy-tuloy lang magpasalamat. Alalahanin natin yung mga ginawa ng Diyos sa buhay natin. At wag nating kakalimutan yung sinasabi ni Brother Jerry doon sa Psalms 100 verse 5. The Lord is good, His love is eternal, and His faithfulness lasts forever. Kaya habang nagpupuri, nagpapasalamat tayo sa Panginoon, napaparangalan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ano yung pangako niya? Akin namang ililigtas ang tapat sa akin. Kaya thank you, Lord. Yan. Yan. Dadako Brother na tayo. Jonathan, di ba meron kang ipapagpasalamat kay Lord? Yan. Si ano? Yung sabi nga doon, yung the Lord is good, His love is eternal, and His faithfulness lasts forever. Kaya yung pinagpapasalamat ko nga kay Lord na
ito nga, ang isang pagpapala ng Diyos, napakabuti ng Diyos kasi hindi kami nakapagtapos ni Sister Ana, pero yung aming anak ay nakapagtapos na rin. Kaya nakagraduate na yung aming anak. Kaya nagpapasalamat kami kay Lord na parang hindi namin sukat akalain na makakapag-aaral sa magandang school, makakapagtapos. Alam nyo, napakabuti ng Diyos. Napakaraming avenues na blessing ang ating Panginoon. Maraming gagamitin ng ating Panginoon. At nagpapasalamat nga kami dahil doon sa aming daddy, sa daddy ko, siya yung talagang nagbigay, instrumento siya na ginamit ng Diyos para yung aming anak ay makapagtapos. Kaya talagang sa atin din, may mga anak tayo, sabi doon, si Lord maraming avenues of blessing. May gagamitin at gagamitin ng Diyos para mag-supply sa lahat ng ating pangangailangan natin. At si Pastor Alex, thank you Lord din, doon sa pag-support sa aming anak din. Full support sa aming anak na talaga walang sawa. Nandiyan yung financial, nandiyan yung guidance, nandiyan yung prayers. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat kami sa Panginoon kasi, ayan, nakapagtapos na yung aming anak. Ayan. Ako rin, Thank you, Minister Otan. Ano? Meron din ako ipagpapasalamat. Mukhang ano na yan Itong latest lang na kasi alam niyo naman po, alam niyo po yung nabalita doon sa Talim Island. Medyo sariwa pa yung balita doon. Itong mga nakaraang araw, ako pong na-assign doon. Medyo pagsakay ko po ng bangka, talagang in all things, God works together for good No? Be thankful in all circumstances. Alam niyo kung bakit? Nung una, pag sumasakay po kami ng bangka roon, ang kasabay namin, puno na yung mga tao, puno na, kumbaga, overloaded na sa tao. Tapos, meron pang mga motor, may mga semento, may mga bigas. Kaya, punong-puno talaga yung bangka. So, kami naman, kampante. Tapos, hindi kami nag-ano, ng mga sumasakay. Siguro, sanay na. Hindi nagsusot ng life vest. Pero nung merong nabalita, di ba? 27 ng lumubog. Medyo nakakagulat na balita. Natatakot ka na sumakay. Pero alam nyo, mga kapatid, siyempre, assignment natin yon. Thank you, Lord, sa opportunity na magamit ni Lord. Alam po ninyo, sumakay po ako nung bangka ulit after nung aksidenteng nangyari. Naku, nasa ayos po lahat. Thank you, Lord. Bakit? Nung mga cargo, nung mga mabibigat na gamit, motor, sako ng bigas, semento, mga malalaki, mga sinasakay po ron, hindi na po isinasama sa mga tao. May cargo na talaga. Meron siya sariling sakayan. Kami po, nung mga tao, sitting, capacity talaga. Tapos, lahat, pag alis, nakasuot ng life vest. Life vest, para maingatan. Tapos pipirma ka sa manifesto. Ito lang pong outreach kong huli, medyo malakas po yung hangin. Malakas po nung alon. Naibahagi ko nga sa Facebook Kasi medyo ibang klase po yung alon. Talagang pero glory to God. Thank you, Lord. Ipapagpasalamat yun sapagkat natapos po yung gawain natin na maayos po, na ibahagi po natin ang salita niya at marami pong naka-attend sa prayer meeting. When they are in trouble, I will be with them. I will rescue them and honor them. I will reward them with long life, I will save them. Thank you, Lord po, mga kapatid. Nakatapos po ang prayer meeting natin na kahit na malakas ang hangin, malakas ang alon, nung protection, nung presence, and protection, Lord, laging nandyan in the midst of trouble. We will not
Phil. Ayan. Okay. Ako naman din yung pag mag-outreach, iniisip ko, pag nag-outreach, hindi naman ako hahayaan ni Lord na mapahamak doon sa outreach eh. Kaya kahit saan man ipadala, on the go, on the go. Amen, amen, Oo. amen. Ayan. Okay, ngayon naman po mga kapatid, ating pong pakinggan ang ating mga kapatid nung kakanta, nung nag-compose po, ibang kumanta, at ating tatanungin kung ano ang dahilan kung bakit niya nagawa po yung kanta. So, unang kakanta Si Brother Josiah Ayan. Kaabay. Ah. Kanta, ito po yung kanta Ito po yung kanta ni Brother Josiah Kaabay. Anak to ni Brother Alex Kaabay. Pastor Alex Kaabay, dating manggagawa natin. Ayan. Sige. Di ba si Josiah, ang tawag natin dyan, gentle. Giant. Ang laki po niya, mga 6'1" po ang taas niyan. Ang laki, gentle, giant. Talagang malaki. Alam Buti niyo na kung bakit gentle? Ano? Ha? Mabagal. At hindi lang yung pag tinignan natin itong batang to, mula kasi itong batang to, sa atin na lumaki to, nagba-basketball to. Natutuwa ako dito sa bata na to kasi hindi na bata, binata na. Natutuwa ako dito sa batang to kasi simula na naglaro dito sa Compy ng basketball, hindi ko narinig na napaaway. Oo, tsaka Oo, grabe yan. gentle nga eh. Gentle. Talagang siya laro lang, ini-enjoy lang at talagang makikita mo yung self-control niya na talagang hindi magagalit o hindi maiinis. Kaya Tsaka lumaki ito ng na nagabayan ng salita ng Diyos. Hanggang sa ngayon, nakakapamuhay po ng maayos. Kaya pakinggan po natin nung ginawa niyang kanta na may nag-interpret. Ating po pakinggan. Ako'y iyong inanak, Jesus. Ako'y iyong natagpuan. Ako'y iyong niyakap, Jesus. Ako'y iyong inanak. Higit pa sa sapat, binigay mo ang lahat, kaya ako ay magpupuri. Papuri, luwalhati sa'yo, Panginoon. Aking hininga, aking buhay sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo, at habang buhay magpupuri. Ako'y iyong inanak, Jesus. Ako'y iyong natagpuan. Ako'y iyong niyakap, Jesus. Ako'y iyong inakan. Higit pa sa sapat, binigay mo ang lahat, kaya ako ay magpupuri. Papuri, luwalhati sa'yo, Panginoon. Aking hininga, aking buhay sa'yo
Ayan, napakagandang awitin. Ang kumanta niyan, si Sister Nicole Villanueva. Ang kasama na sumayaw si Brother Brother Dave. Dave at saka si Lucas, anak ni Minister Elmer. Ayan. At thank you Lord. Yan po yung kinumpose ni Josiah, si Brother Josiah. Ngayon, aalamin po natin kung paano niya na-compose itong awitin na to. Magbabahagi po siya sa atin kung paano niya na-compose ang awiting kinanta kanina. Pakinggan. Magandang umaga po. Yun po, nagpupulit ng kapasalamat po ako kay Lord kasi dahil sa kantang binigay niya, yung papuri po. Yun. Binigay po sa akin yun ni Lord nung time po na parang nalulungkot po ako. Tapos hindi ko alam kung sinong pwedeng kong lapitan. Ayun. Nung nabasa ko po yung sa Parable of the Sheep na hinanap ni Lord yung nag-iisa. Iniwan niya yung 99 na sheep para hanapin yung isa. So parang cleaning ko sa sarili ko yun na parang nakita ko yung sarili ko dun sa tupang yun na nawawala. Pero si Lord, hinanap niya yun. Kumbaga, for me po, ang impression po sa akin ng kanta is, ako po yung sheep na nawawala tapos niyakap niya ako, hinagkan. Tunay nga naman po na ang buhay na ganap at kasiyasiya ay kay Lord lang po matatagpuan. Ayun ho. Thank you, Lord. Ayan, yung binahagi sa atin ni Brother Josiah, yung parang tupang naliligaw sa Luke. Ano yung sabi niya? Luke 16. Luke Matiyak- 16, oo. Yung parang yung siya yung sa 100, siya yung isa doon na nawalay. At thank you Lord, sabi niya nga, hinagkan pa rin siya ni Lord, hinanap pa rin siya. Alam niyo ba, Mr. Jerry, bakit yun yung naramdaman niya? Kung bakit parang, ang sabi dito, nung parang nawala. Kasi, ang totoo niyan, nung medyo teenager na siya, nawala siya sa comfy. Ayan. Ano ibig sabihin nun? Naligaw at naalis siya sa kompi, tapos naiba na yung barkada niya, naiba na yung yung circle of friends niya, tapos iba na yung nakasama niya, kaya parang ang dating naramdaman niya parang parang ang layo-layo niya na kay Lord, na wala na siya sa ating Panginoon. Kaya mahirap din yung mawawalay sa Panginoon. Kasi pag nawalay ka kay Lord, eto na yung buhay natin eh. Pag nawala ka sa kawan ng Diyos, ayan, ganyan na magiging damdamin natin. Parang ang layo-layo na natin sa Panginoon, tapos parang hindi na natin makausap ang Diyos, parang pagtinignan natin, parang ang dating napabayaan na tayo. Kaya yun yung kanya naging awitin na thank you Lord dahil dun sa longing niya na parang ang dating malayo siya kay Lord, humingi siya ng awitin kay Lord. Kaya, Doon nga, Minister Otan, nasabi ko kanina Luke 16. Di pala Luke 16. Luke 15 pala mga kapatid. No? Ang totoo niyan, sabi rin naman ni Jesus Christ dito, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y patagpuan? Kapag nakita niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupang akong nawawala. Kaya, nung sharing niya ni Brother Josiah, na-experience rin pa rin na minsan kasi talagang tayong mga tao, subject talaga tayo dito sa mundo. Alam naman natin ang takbuhan sa mundo, papalayo kay Lord. Kaya, glory to God, meron tayong mabuting pastol. Jesus is the good
shepherd to seek and save the lost. Amen. Kaya- Ngayon naman po, Brother Minister Otan, nung ating pangalawa. Yung pangalawa naman, ito medyo parang mainit to, mainit kay Lord eh. Ang dami na rin ito. Ito mag-asawa na to, ang dami nang na-compose. Pero ito muna yung isang awitin niya na kinompose niya. Ngayon, i-welcome natin si Sister. Hindi, teka, di ba sabi mo nung nanay, nung experience ng nanay? Oo, itong nanay na to na pag tinignan mo talagang wonder nanay, no? Parang pag Wonder Woman, no? Wonder Woman. Parang pag tinignan mo talagang yung kanyang dedication sa pag-aalaga sa kanyang anak, yung kanyang pag-iingat, pag-aaruga sa kanyang anak, hindi madali ito, Mr. Jerry. Oo, hindi madali. Kaya, welcome na natin. Sige, Kaya- sino yung umawit? Sino, itong nag-compose na to, si Sister Mau Datu. Ayan, si Sister Mau Datu. Sa gitna ng kawalan, kay dami ng hinahanap, nagtataka kung anong kulang, at nag-aalinlangan, nang ako'y iyong matagpuan, natantong ikaw ang kailangan, at ang tanging sagot sa aking katanungan. Mula nang ika'y matanggap, ako ay nag-iba. Dati kong sarili ay hindi ko nakilala. Ganon pala, Jesus, iba kang talaga. Tanging sa'yo lamang aasa. Matagal din mata ko ay sadyang nakapiring, para bang naduduwag humarap sa iyong piling. Lahat ng mayroon ako'y aking inangkin. Di ko inakala sa'yo pala lahat galing. Mula nang ika'y matanggap, ako ay nag-iba. Dati kong sarili ay di ko nakilala. Ganon pala, Jesus, iba kang talaga. Tanging sa'yo lamang aasa. Mula nang ika'y matanggap, ako ay nag-iba. Dati kong sarili ay hindi ko nakilala. Ganon pala, Jesus, iba kang talaga. Tanging sa'yo lamang aasa. Tanging sa'yo lamang aasa. Tanging sa'yo lamang aasa. Yan, napakaganda ng awitin na compose ni Sister Mau. Iba kang talaga.
Ayan. Ang kumanta po niyan ay si Sister Chanel Sahol ng Is. Yan. Ngayon po, yung nag-compose po na Sister Mau, magbabahagi po sa atin kung paano niya na-compose itong Iba Kang Talaga. Ayan. Pakinggan po natin si Sister Mau. Hello po, blessed day po mga kapatid. Ako po si Sister Mau Datu mula po sa Comfy, Makati West at Tubong Mendez din po. Binabati ko rin po ang ating mga members dyan po sa Comfy Mendez po, ating kapatiran dyan. At lalatigit sa ating mga kapatiran sa Comfy, Makati at pati na rin po sa Comfy North, East, Southwest. Yan, thank you Lord po. Simulan ko po yung aking pong sharing na kung paano po ako ginamit ni Lord, kung paano ko po siya nakilala, at kung paano ko rin po na-compose yung Iba Kang Talaga. Ayan po. Magsimula po ako dun sa word na binigay po sa akin ni Lord. Ito pong aking life verse, makukuha po sa Joshua 1:9. Ang sabi po dito, I have not commanded you, be strong and courageous, do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord God will be with you wherever you will go. Kaya po yun, totoo naman po na napakaganda po ng word na yan, yung pangako ni Lord at yung command ni Lord na wag po akong ma-discourage at kailangan pong maging malakas. Kaya po yan po yung lagi kong pinangahawakan. Kaya masimulan ko na lang po, nagsimula po ako sa Comfy as ma-attend po ako sa children ministry. Nung araw po kasi is sa Mendez po kasi is, di bali po, hindi naman po ako legally adopted na aking lola. 9 years old po ako, grade 3 napunta po ako ng Mendez kasi po doon po ako nagstay sa lola ko. Tapos nahiwalay po ako sa family ko na nasa Tondo naman po, Manila. Di bali po sila po lahat nandun. Tapos ako po yung naiwan po dun sa Mendez para rin po masamahan ko rin po yung lola ko. At syempre po sa hirap na rin po ng buhay para makatulong din po at makaano sa mga expenses po ng family. Nag-decide na rin po ako na doon po ako magstay na rin po sa aking pong lola. Ayun po, therefore nagkaroon po ako ng pagkakataon na maka-attend po sa Comfy Children Ministry. Their kapitbahay ko po si Sister Oring de las Alas. Yung kanya pong anak na si Sister Jane, di bali po kaklase ko po yan, naging kaibigan ko po. Kaya po, nasasama po ako madalas dyan sa Comfy Mendez sa Children Ministry hanggang po lumaki na po ako, nag-college na, napunta na po ako sa Manila. Siyempre po, hindi na po ako nakaka-attend hanggang nagkaroon na po ako ng trabaho. At siyempre po, sa hirap din po ng buhay nung araw, nag-working student din po ako para po makasurvive kami. Kasi marami po kami kasi nang sabay-sabay nag-aaral. So, nung araw po, para makapag-aral, bukod sa maraming racket po yung nanay at tatay ko, kailangan din pong tumulong sa sariling sikap. Nag-working student po ako as nag-tutor po ako para makadagdag po pantustos. Di balik po sa Philippine Normal University po ako nag-graduate as psychology. Dahil rin po, gusto rin po kasi ng nanay ko na maging teacher. Pero nag-decide po ako na psychology yung kuhanin, which is my educational course. Education units din po, pwede rin po magturo. So yun po, na nakagraduate ako, nakapagtrabaho naman din po ako agad sa isang air conditioning company na American brand. Dito ko po nakilala si Brother Darwin. As dealer po ng company namin, di bali po kami as manufacturer. May under po sa amin ng mga dealers na siya pong tumutulong sa amin para mag-market. Naging ahente po siya doon ko po siya nakilala. Then, di bali po, after 3 years namin na as boyfriend and girlfriend po, nagpakasal din po kami. Year 2000 po yan. Tapos, nung 2000,
year 2002 po yan. Tapos nung 2003 po, ayan po, nagkaroon na po kami ng baby, si Brother Biro po. Nung una po, sa screening test po ni Brother Biro nung araw, wala naman po siyang bahid na any abnormalities. So, hindi po namin in-expect na magiging ganyan po yung case niya. Di bali po, 3 years old na po siya, which is si Marcos naman po 1 year old. Na-diagnose siya as autism spectrum disorder. Yung case niya po is medyo global delay po sa lahat. Hindi po siya, until now, hindi pa po siya nakakapagsalita o medyo limited po yung mga words niya. Nagkaroon po kasi ng pagkakataon nung maliit siya, 8 months, nagsimula po yung mga seizure attacks niya. Hindi namin alam nung araw na part pala to ng pagiging special niya, na nasabi na rin ng doktor na yung may mga autism, medyo mas madalas, mas maraming cases na madalas magkaroon ng seizure. Kaya ayun po, yung year po na 2005, nag-decide po ako na para mas maalagaan po ang mga bata. Kasi nga po, sakitin nga po si Brother Biro. Lagi po kami nasa hospital almost every month. Doon po, talagang pinagpipray ko po na pakaingatan si Brother Biro kasi minsan po may mga attacks po siya na akala po namin nga kukuhanin na nga po ni Lord dahil minsan po ang pagbalik niya po is medyo matagal, as in po minsan mga longer po than 5 minutes. Hindi na po namin alam kung ano siya. So yun po yung mga pinagdaanan nung anak ko po. Kaya po inisip ko po noon na kaya po siya madalas nagsisseizure din. Sabi din po ng doktor is pagka po nakakapitan siya ng mga sakit like simpleng ubo, sipon, ganyan. So in short po, bawal po siya magkasakit. At pag nagkasakit po siya, nilagdat po siya, magkakaroon po siya ng febrile convulsion. So yun po, until po nung, thank you Lord po, nung ma-handle ko naman siya na ako na po yung nag-aalaga sa kanya, thank you Lord po, nawala po yung mga attacks niya. At natutulungan ko rin po siya kahit papaano. Since psychology po, natapos ko nung araw, talagang hindi ko po alam kung bakit ito yung course na kinuha ko. Gusto ko nga po nung araw is architecture. So, doon ko rin napagtagni-tagni na sobra pala akong mahal ni Lord. Na even if itong course na to na binigay niya sa akin, yung experiences ko, mag-handle pala ako ng gantong klaseng case na anak ko pa. Kaya glory to God. Talagang yung papuri pasasalamat ko kay Lord. Talagang without siguro sa knowledge ko na nasa extreme case din ng anak ko na siya po ngayon 20 years old na. Pero ang kanya pong mental age is 4 to 5 pa lang. So may mga cases po talaga ng mga extreme autism na ganun po. Kaya nga po, hindi ko naman po yun tinatanggap. Kaya ayahan rin po natin na si Lord po ang bahalang sa kanya, magbigay sa kanya ng healing po, kung ano po yung development na para po sa kanya. Pinagpipray ko pa rin po lagi. So yun po, until po na nag-decide po kami, dalawang mag-asawa rin na mag-resign na rin siya. Kasi po, lumaki po si Brother Biro. I mean, sumobrang laki po siya na hindi ko na po kayang i-handle physically. So, nag-decide po si Brother Darwin din na mag-put up na lang po kami ng negosyo, which is ito nga pong Ventus Air Conditioning Company, na siyang pinagtutulungan po namin dalawa. Para pinag-pray po namin na paano po namin maaalagaan si Brother Biro while nag-work. So, ito po yung nabigay sa amin ni Lord na company nito pong year 2013. Nag-start po kami para po sabi po namin na matulungan yung bata. Marami po kami mga pinagdaanan din, sa totoo lang po, sa marriage life namin. Kasi pareho po kaming independent, dominant. So, si Brother Darwin po, maaga rin po naging independent sa buhay dahil 12 years old po siya, namatay po yung mother niya. So, siya na rin po yung 19 years old pa lang po, nandito na siya sa Manila. So, yun po, ay yung mga pinagdaanan namin yun sa buhay. Yun talagang pinanghahawakan namin. Kaya po, nabuo ko po to yung kanta na Iba Kan Talaga. Kasi without Lord po, ang sabi po niya po sa Psalm 46, verse 1 na God is our refuge and strength,
an ever-present help in trouble. So, pinanghawakan ko rin po yung mga word na yan na talagang sa lahat ng pagkakataon ng instances, siya lang talaga lagi ang ating hahanapin at tatawagin. At sabi din sa Psalm 46:10 na, "Be still and know that I am God." Yun lagi din ang palagi kong inaano sa na pag may problema ako ang Diyos, ako ang meron lahat. Makinig ka sa akin. So, yun talagang pinanghahawakan ko yun, yung mga decisions na binibigay sa atin ni Lord na kailangan matuto tayong makinig. Yun po. Kaya nga po na-compose ko tong kanta na ibakan talaga noong April 25. As tula pa lang po ito ng pandemya po ito, April 25, 2020. So, ginawa ko po ito as tula muna. Then sabi ko, nagagawa-gawa na rin po ng kanta si Brother Dardo noon. Sabi ko, lagyan na lang natin ng melody. So, inayos po namin yung mga lyrics at the same time, pinatungan po niya ng melody nitong July 18, 2021. Yun nga po, with the help of Brother Alan Cabral, pareho po sila nag-areglo nitong Ibakan Talaga. So, ito po yung parang testimonial song ko po, which is sinabi po dito na inaakala ko po noon na lahat po ng meron ako is nanggaling sa akin. Yan po yung mga lyrics ng kanta. At sa gitna po ng kawalan, kay dami ng hinahanap, parang balisa ako, tuliro ako, pero nung nakita ko yung Panginoon, binago niya ako simula nang matanggap niya ako at tinanggap ko siya sa buhay ko. Malaki po ang pagbabago na ginawa niya sa buhay ko. Kaya glory, glory to God po. At yun po yung simula po na kung bakit ko po na-compose yung kanta po. Yan po. Thank you Lord po. Salamat po. Ayan. Napakaganda nung binahagi sa atin ni Sister Mau. Doon sa kanta niya, ibakang talaga. Kaya pag tinignan niyo yung isinir niya, ibang-iba talaga ang ating Panginoon sa buhay ni Sister Mau. Kasi kung hindi nakakakilala kay Sister Mau, di ba, parang yung kanyang istorya ng kanyang buhay, no? Pag tinignan natin dito, meron siyang anak na special needs, di ba? Para pag kinakailangan ng yung attention, kailangan full attention doon sa bata. Kaya yung sinabi doon sa word na binahagi niya doon sa Joshua 9. Josue 1:9, ano sabi doon? Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot o mawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Pag tinignan mo, kaya nga sabi doon, parang ang hirap di ba? Parang meron kang ganong anak na special, yung special needs, tapos pag tinignan mo, paano mo siya isasalamuha? Kaya nga sabi ko kanina, pag tinignan natin dito, Wonder Woman, parang pag tinignan mo, kaya lahat Kasi pag tinignan mo, pag ginalubilo mo, minsan may dala-dala mo, siyempre hindi lahat makakatanggap, pero napakaganda nung word sa kanya na magpakatatag at kasama niya saan man siya magpunta. At ang isang pinakamaganda pa dito, pag tinignan natin, si Lord talaga all-knowing. Bakit kamo? Di ba gusto niya mag-teacher? Pero ang kinuha niyang course, psychologist. Bakit kamo? Para makita dito na doon niya ma-handle yung kanyang anak, na kaya niyang basahin yung kung ano yung iniisip ng kanyang anak. Kaya makikita mo, kaya nga doon sa kanyang title, Ibakan Talaga. Parang pag tinignan mo doon niya, ipinakita na walang katulad ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ayan. So, thank you, Lord, Sister Mau, sa awitin na ginawa mo at ibinahagi ni Sister Chanel. Ngayon, dako tayo sa may birthday. Ayan. Nakalagay dito, supposed to be September 30, 2023. Happy birthday kay Pastor Fred Francisco! Nong. Ayan. Sister Christina Javier.
Brother MJ Javier. Brother Sak Bito. Sis Jeanette Aquino. Brother AJ Roraldo. And Sister Gracia Caudilla. Oh, si Sister Gracia. Anak ni Sister ano yan? Connie Caudilla. Sige, batiin natin sila ng Happy awitin. birthday, Sister Chet. Pasok! Thank you, Lord. Happy birthday. Enjoy your day! Okay. So ngayon naman po mga kapatid, dadako tayo sa pangatlo na magbabahagi kung paano niya nagawa yung kanta niya. Pero ang pagkakakilala ko po sa niya, si Sister Tess Blanza de los Santos. Pero nakalagay po sa Facebook niya, Sister Oriza Buhay Satiba. Pero ito po yung anak ni Sister Toneng. Kamag-anak ito nila Sister Mau. Mga kapatid, taga Mendez po ito. At siya po ngayon ay nasa magandang kalagayan ng posisyon sa public school. At hayaan muna natin pakinggan kung sino po yung umawit ng kanta niya. Mamaya-maya po, malaman natin kung ano po yung dahilan ng bakit niya po nagawa yung kanta niya. Atin po pakinggan. Akala ko'y malakas ako. Akala ko'y matatag ako. Nakalimutan ng pagsamba sa'yo. Akala ko kasi kaya ko nang mag-isa. Maling-mali ako sa kapalaluan ko. Maling-mali ako sa kayabangan ko. Isang tapik lang sa akin, umuwal ako. Diyos ko, patawad, ako'y hinumin mo. Wasak na puso at isipan ko. Diyos ko, patawad, ako'y gamutin mo. Sa'yo lang magtitiwala at maniniwala ako. Akala ko'y malakas ako.
puso at isipan ko. Diyos ko, patawad. Ako'y gamutin mo. Sa'yo lang magtitiwala at maniniwala ako. Kailangan kita, Jesus, sa buhay ko. Kailangan kita, Jesus, sa puso ko. Ikaw ang lakas ko sa anumang bagyo sa buhay ko. Diyos ko, patawad. Ako'y hilumin mo. Wasak na puso at isipan ko. Diyos ko, patawad. Ako'y gamutin mo. Sa'yo lang magtitiwala at maniniwala ako. Diyos ko, patawad. Ako'y hilumin mo. Wasak na puso at isipan ko. Diyos ko, patawad. Ako'y gamutin mo. Sa'yo lang magtitiwala at maniniwala ako. Sa'yo lang magtitiwala at maniniwala ako. Yan po ang si Sister Jamie Hapin. Ang title po ng inawit niya, na kung po si Sister Tess, sa'yo, nagtitiwala at naniniwala. Ngayon naman po mga kapatid, pakinggan natin kung anong dahilan o reason bakit niya po nagawa ang kantang yan. Amen. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid sa Comfy Family na nakikinig at nanonood ng Good Morning Jesus at awit ng pag-ibig. Ang inyo pong lingkod ay si Sister Tess Blanza de los Santos ng Anuling Prayer Group. Ako po ay tinawag ni Lord nung 16 years old, pero pinagkibit-balikat ko lang po ang lahat ng iyon. Ito po ay sa pamamagitan ng aking sister inang Toning Blanza, na coordinator ng Anuling Prayer Group. Dahil kabataan, sabi ko, aanhin ko naman niyang makinig sa salita ng Diyos. Siyempre, ang gusto ko ay mag-aral, maglaro, makibanding sa mga kabataang katulad ko. Subalit, persistent ang aking ina. Gusto niya lahat kami ay mapalapit kay Lord. Kaya patuloy siyang naging coordinator ng Anuling Prayer Group. Dahil dito, lahat ng kaarawan namin, lahat ng okasyon sa bahay ay may prayer meeting. At nung 18 years old ako na dapat ay dibuko, na hindi naman uso ang nagdidibo noon kasi walang pera, iunahin ang pag-aaral at mga ibang bagay kesa magdibu, nag-prayer meeting. So, wala akong choice, nakinig ako, umupo, at mula noon ay nakilala ko ang salita ng Diyos at ang pagsunod sa Kanya. Patuloy na nakikinig at natututo. Natuto ring magbayad ng tithes, kaya simula nung ako'y sumweldo,
ng unang taon ko ng pagtuturo noong 1991 hanggang sa magkatrabaho at maging stable ang buhay ay nagtatides. Subalit, nung nakapag-asawa na at nagkapamilya, dahil sa hirap ng buhay at lahat ng mga pangangailangan ay medyo natigil. Dahil dyan, medyo naglaylo. Pero sa puso at isip ko, nandun pa rin ang paglilingkod at pagsisilbi sa Diyos. Hindi mahirap, o mali pala, mahirap, napakahirap ang sumunod sa yapak ng Panginoon. Maraming tumutuligsa, maraming naninira, maraming humihigit pababa para hindi ka magtagumpay. Subalit, dahil sa pananalig at paniwala sa Panginoon at pagsisilbi sa kapwa, patuloy tayong pinagpala. Ang mga salita na light verses na pinamuhay natin ay ang John 15 verse 7. Whoever remain in me and my words remain in you, then ask anything and you shall have it. Mark 11:24, when you pray and believe that you will have it, it will be with you or it will be answered. At syempre, sa mura kong edad na 16, 17, 18, hanggang pag-edad ko ngayon na 53 years old, ang Proverbs 3 verse 5 to 6 ang lagi kong isinasabuhay at ipinapangaral. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In every step, acknowledge Him and He will direct your path. Ako ay naging guro, classroom teacher for 24 years, 7 years na naging principal, at ngayon ay isang supervisor sa education. Hindi madali, napakahirap, maraming struggle, maraming challenges. Pero kapag kasama mo si Lord, lahat yun ay mapagtatagumpayan. Maraming tao ang naninira, maraming tao humihila pababa, maraming pagsubok ang nadaanan, subalit kay Lord lang lagi magtitiwala at maniniwala. Ang awitin ko po na sa Panginoon lang o sa iyo magtitiwala at maniniwala ay ibinigay sa akin ng ating Panginoon noong April 21, 2021 sa isang ligtas center kasama ang aking buong pamilya. Yes, kami pong 4 sa buong pamilya ay na-confine sa isang ligtas center dahil sa COVID. Nakakatakot, nakakakaba, mga negative thoughts. Pero pinagpala tayo ng Diyos pagkat sinabi niya at pinatunayan niya na kung sa Kanya lang magtitiwala at maniniwala ay may mabuting mangyayari. Second life ko na po ito simula ng operation ko sa aking ilong, wherein ang oxygen ay hindi na dumadaloy sa aking utak at sa buong katawan. Second life ko na rin po ito dahil nung ipinanganak ko ang aking bunso ay naging violet blue ako dahil siya ay inverted and induced painless labor ang nangyari. Second life na rin po namin itong buong pamilya kasi nakaligtas kami sa COVID. So, saan pa kami magtitiwala? Saan pa kami maniniwala? Sa Diyos lamang. Sa iyo lang, Panginoong Jesus, kami maniniwala at magtitiwala. Buong pamilya namin ay sa iyo lang maniniwala at magtitiwala. Kaya, tulungan mo ako, Diyos, gabayan mo ako, upang lalo kong makapagsilbi ng may tapat na puso at pagmamahal sa aking nasasakupan. Sa aking kawalan, gamitin mo ako. Ganon din ang bawat miyembro ng aking pamilya. Batid po ng lahat na napakahirap ng buhay namin sa Anuling, isang baryo. Wala kami halos makain nung maliliit na bata kami. Ang aming bahay ay lupa lang. Ang aming mga sahig, ang aming mga dingding ay sako lamang. Subalit pinagpala po ang aming buong pamilya. Ngayon po ay hindi namin masasabi na yun ay aming hirap o pagod. Ngayon po ay may maayos kami tirahan. May mga properties na ang Diyos lamang ang nagbigay. Ang mga anak ko at apo ni Sister Inantoni ay nakapag-aral, may mga trabaho, at kami po ay malulusog at nagkakaisa na nagsisilbi sa Diyos. Sa Diyos lang magtitiwala, sa Diyos lang maniniwala. Anumang pagsubok ay di Kanya bibitawan. Muli po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat.
Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to God. Kaya sabi nga po sa Romans 12 verse 1, "So then, my friends or brothers and sisters, because of God's great mercy to us, I appeal to you, offer yourselves as a living sacrifice to God, dedicated to His service and pleasing to Him. This is true worship that you should offer." Kaya sabi nga ng kapatid natin, no, pangalawang buhay ang ipinagkaloob niya sa family nila. So thank you Lord, mga kapatid. Kaya nung awit niya, nagtitiwala, maniniwala sa Diyos lang. Kasi ang Diyos lang po ang mayroong kakayahang gumawa ng magandang bagay sa buhay natin. God is good all the time. Hindi maramot ang Diyos. Gusto niya masaya tayo, gusto niya bless tayo, gusto niya pinagpala tayo. Huwag po tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Siya'y handang kumalinga at tumugon sa ating mga panawagan. Kaya glory to God, mga kapatid, sa sharing ng ating kapatid kung paano niya nagawa ang kantang iyan, mga kapatid. Kaya thank you Lord. At tayo po ay nakabuo ng mga kapatid na magbabahagi sa umagang ito. Minister Otan. Ayan, mabilis ng oras. Ayan, magtatapos na po kami. Ayan, thank you, Lord. thank you, Lord. Bago kami magtapos, isang awitin po. Kanta po kami isa. Pasasalamat, 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 mula sa puso, nagmamahal sa Diyos. I thank you, Lord. I thank you, Lord. I thank you, Lord. I thank you, Lord, for the many blessings you bestow upon us. Thank you, Lord. God bless po, mga kapatid. Glory to God. Amen. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy